Mga kababayan, totoo ba ito? Totoo ba itong maririnig natin? Diyos ko Lord. Eto na lang talagang masabi natin mga kababayan dito sa rason o palusot ni John Vic Rimulya mga kababayan. Bakit daw nagpunta ang mga taga-NBI? Fully armed ha? 29 nga ba yun? Oh, nung nakita sa CCTV mga kababayan na NBI agents nagpunta sa GSIS building. Ang rason, sabi ni John Vic Rimulya, ay para daw mga kababayan i-secure ang mga painting sa GSIS. I-secure ang mga artworks na nakasabit daw sa dingding mga kababayan. Kaya nagpunta ang taga-NBI mga kababayan, fully armed. Dahil kung sakaling magkagulo daw mga kababayan, andun ang mga NBI. Oh, wag niyong galawin ang painting. Oh, bang ganyan. Fascinating. Kung hindi mo talaga maririnig ng aktwal mga kababayan, hindi ka maniniwala. Dahil parang borderline stupid na mga kababayan na rason. O hindi nga borderline, stupid! Stupid reason na mga kababayan talaga para maipalusot lang nila mga kababayan kung bakit nagpadala ng armadong NBI sa lugar ng GSIS. Ay nakong mga animal. Hoy John Vic. Naiintindihan pa namin John Vic. Magsabi na lang kayo ng totoo. Maiintindihan pa namin kung sasabihin nyo na nagpadala kayo ng NBI para bantayan si Bato para hindi makatakas just in case lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema na pwede siyang arestuhin at ipadala sa ICC. Mas reasonable pa yan John Vic. Hindi yung pagbabantay pa sa painting mga kababayan at mga artworks daw sa GSIS dahil bilyones daw ang halaga kung magkagulo daw mga kababayan. Ang NBI ang magsisecure nito. Ang mga animal. Hindi nila masabi yun mga kababayan dahil baka totoo nga ang sabi ni Amy na nandun ang NBI para i-extract si Bato. Panoorin niyo po ang kanyang palusot mga kababayan ha. The GM found it better to secure the Yung general manager daw mga kababayan ha ng GSIS. Nag-request na i-secure. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS Oh, i-secure daw ang mga entrances mga kababayan ha. Tapos bakit entrance ng Senado ang inyong pinuntahan? because there been anarchy in the building. Oh, mayroon daw anarchy in the building? Ewan na natin ha kung talagang proper yung gamitin mong anarchy. Anarchy is a state of lawlessness mga kababayan. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that GSIS na mga kababayan. Contains billions of words of artworks. Oh, meaning ng mga artworks mga kababayan, yung mga painting. Oh. are displayed in their walls. Oh, na nakadisplay sa kanilang mga wall. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So The losses would be incredible. Kaya may NBI mga kababayan. it was better, he found it better for them to secure the doors so I-secure ng NBI. that there would be no commotion going inside. Para i-secure ang mga door mga kababayan at maprotektahan ang mga paintings at artworks na nasa dingding. Ay, Diyos ko na lang. Akala siguro nila mga kababayan, no? Mga bobo ang mga tao mga kababayan na ganyang mga kaugukan mga kababayan na mga rason. Lulunukin na natin. Ang nakakatawa lang mga kababayan, sila lang ang naniwala sa kanilang sariling kalokohan. Huwag nyo kaming pinagloloko, John Vic. Kung ano-anong mga palusot mga kababayan. Para i-secure ang mga paintings. Lord, NBI, fully armed. The GSIS building. Parang hindi talaga kapanipaniwala mga kababayan, no? Parang hindi talaga kapanipaniwala until narinig nyo. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS because had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So Incredible din ang iyong sa pure, unadulterated stupidity. The most ridiculous excuse mga kababayan. Pareho lang din matibag. Pareho lang din ang matibag. Ano ka ba John Vic? Papunta ka na ba sa paputi?
ko, Lord. It was better, he found it better for them to secure the Ay, doors naku. so that there would be no commotion. Seryoso siya, mga kababayan, ha? Seryoso siya. Bilib na bilib siya sa kanyang sinabi. Inside to the GSIS building. Ay, nako, palakpakan! Protected na ang mga painting, mga kababayan. Safe and secure ang mga painting. Good job, NBI. Good job, NBI. Hindi kumbinsido si Senate President Alan Peter Cayetano na humingi ng security ang Government Service Insurance System o GSIS Yan nga, oh! Hindi ka bizido, pati kami. Ang reason, mga kababayan, para protektahan ang mga painting, animal. Artworks ang term niya, ha? sa National Bureau of Investigation kaya nagkaroon ng NBI agents sa kanilang gusali noong May 13. Iginit ni Cayetano na sinadya ang pag-deploy ng mga tauhan ng NBI sa Talaga, GSIS na-degrade na ang NBI sa pagiging guard, mga kababayan. At mayroon namang guard ang GSIS. building noong malaman anya na nasa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dagdag pa nito, dapat patunayan ng NBI na nagkataon lang ang deployment ng kanilang agents sa Senado at GSIS. Bakit ngayon? Bakit hindi kayo napag-deploy ngayon? Talagang pag-alis ni Bato, wala nang deployment. Nang mangyari Paano yung mga painting ninyo? Baka masira. ang gulo noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato. Pangaharas talaga yan, mga kababayan. Ng mga armado. Kung hindi man nila dadakpin si Bato, mga kababayan, tatakutin nila para mataboy nila, para hindi na makasali sa botohan. Senator Gringo Nason said Either it way, okay Diba? sa kanila. If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? Handang makipagpatayan sa painting ang mga NBI, mga kababayan. Kahit hindi naman pinasok ang painting nila. Pa kay SP Cayetano, masyadong delikado ang naging pahayag ng Philippine National Police sa isyu kung saan sinabi ng mga ito na bawal ang warning shots alinsunod sa police operational procedures. Kaya nga lang hindi nga sila PNP. Usaa sila, mga kababayan, separate entity. Iba ang inyong sinusunod na guidelines, PNP. Iba din sa mga sundalo, mga kababayan. Iba din sa usaa. Iba sa PSG. Kung under pa yan sa PNP, mga kababayan, malaking pananagutan. Iba yung guidelines ng usaa Kinwestiyon ng mambabatas na kung sakaling mangyari ang kalintulad na insidente sa Malacanang o Korte Suprema, masama ba niya ang mag-warning shots? Pati ang yun nga, mga kababayan, hindi nga na dapat mag-guarding shot daw. Kapag hindi ka nag-comply, pwede ka nang diretso na itumba. Once na hindi ka nag-comply sa pagbaba mo ng baril, kagaya sa Amerika, ibaba mo baril mo, ganyan. Kung ayaw mo, sorry ka na lang. PNP ha, Salamat kayo, nag-warning shot. yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, Huwag nyo lang ibendalo ang mayroon kasi iba, mga kababayan, na kisawsaw na parang mas alam pa nila ang trabaho ng usaa. babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inutusan kayo. Kaugnay nito ay pinagtanggol ni SP Cayetano ang ginawang warning shots ng suspendidong Senate Sergeant at Arms O paano yan, mga kababayan? Nagpaputok din yung NBI. Paputok din. na si Mau Aplasca dahil ito anya ay hiningi ng pagkakataon. Wala na siyang time. Paano? Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Inaasahan namang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang insidente, partikular na ang presensya ng anilay mga armadong NBI agents sa Senate building noong May 13. Pero wag na masyado matagal dyan, ha, Blue Ribbon. Gusto namin yung flood control, yung 18 Marines na. Matutuwa na naman sa bangag niyan. Kinwestiyon ni Senador Amy Marcos ang naging desisyon ng ombudsman na suspendehin Ito, si Senate si- Sergeant at Arms. Grabe, no? Ito na talaga purpose si Bonjing ni Moria, mga kababayan, Bonjing! Ito na talaga ang purpose sa inilagay ka dyan, di ba? Pinilit talaga nila na ilagay dyan, mga kababayan, kahit hindi naman talaga karapat-dapat. For the purpose of ganito, bendalo. Yung willing, mga kababayan, na gumawa ng kabalastugan para sa kabangagan. Mau Aplasca matapos ang insidente ng gulo at putukan sa Senado. Ayon kay Marcos, hindi dapat si Aplasca lamang ang managot sa nangyari sa loob ng Senado.
Giit niya, dapat ding silipin ang naging papel ng ibang opisyal na sangkot sa insidente. Partikular niyang binanggit si NBI Director Attorney Melvin Matibag na niya nagbigay umano ng magkakaibang pahayag Yan, kaugnay sa Paiba-iba mga kababayan. Tapos ngayon, dumagdag si John Vic na painting daw ang purpose ng pagpunta ng mga NBI doon sa GSIS. kanyang konfrontasyon sa What? Senado. Dahil dito, sinabi niya Kalokohan. dapat ding isaalang-alang ang posibilidad ng Kalokohan. pagsuspindi rito habang iniimbestigahan ang kaso. Matatandang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok sa loob ng Senado bilang umano'y warning shot laban sa mga ahente ng National Bureau of Investigation Warning sa shot. gitna ng tensyon noong araw ng insidente. Abante Pilipinas! Ma'am Amy, Abay. baka nakikinig ka. Oh. Oo, wag mo nang guluhin si Matibag. Hindi man matibag yan, maniwala. Hindi matibag si matibag. Kasi pagka tinibag ni Baby M Oh. yan, ng utol mo, Dire-diretso ang track papunta sa bangag. baka may ibang matibag, baka may tumagas na kung ano. Ha? Kaya hindi Direkta ang tibag doon mga kababayan. Tibag yan. Sa taas. Kaya lang ay kawawa naman si Aplasca. Gumanap lang sa kanyang tungkulin. Sabi nga ng mga eksperto, tama lang ang ginawa ni Aplasca sapagkat may tungkulin si Aplasca na ipagtanggol ang Senado. Di ba? Yan mga kababayan, no? parang sila ang nanggulo, sila ang nauna. Tapos nung nag-react mga kababayan, ang ginugulo nila, yun na ang may kasalanan. Diyos. itong si Wick Biloso, dapat ito Oh, imbestigahan din itong Oh, yan. Wick Buloso. Yan yung sinasabi nating GM ng mga kababayan, GSIS. Nag-request daw para protektahan ang painting. Ronnie. tao na ito. Sabihan. Ha? Ikaw ba, Wick Biloso, bayaran ka rin? Oh. Nakatanggap ka rin ba ng maleta? Baka talagang script mga kababayan, naaayon sa script na hala ang mga paintings namin dapat natin ito proteksyon ng NBI halika dito. Oh, secure niyo itong painting namin. O bakit nagpapagamit ka? Wisit! Obvious na obvious nangyari yung insidente, alas 6, tapos Diyos ko, kahihina naman itong mga tao na ito, gagawa din lang ng letter. Di pa ginawang May 12 ang request. Di ba May 13 pa rin, Mariosa. Sa bagay, sabi nga ng Panginoon, alam mo, ilalantad pa rin ng Panginoon ang anumang kawalanghiyang ginagawa ng mga masasama. Diba? Magkakaroon ng pagkakataon. Ay, kita ninyo yan. Kita. Nakakahiya yun. Hindi nagbuka, kundi lumabas talaga ang katotohanan. Nagsisinungaling. Itong si Melvin Matibag. Abante Pilipinas! At itong request na ito ng GSIS, Pati si John Vic mga kababayan eh. Hoy John Vic, maghanap ka na naman ng yung mga mas matibay naman na excuse. Painting, kasi color, sa kasaysayan, ito ay isang palusot lamang. palusot. Kaya ikaw, Wick Biloso, Oh, GSIS, General Manager. pinasusweldo ka ng taong bayan, mahiya-hiya ka sa balat mo. Oh, maya ka sa balat mo, pati ikaw John Vic. Liar. Magsabi ka ng totoo. Abante Pilipinas! Ha? Ay. Sabi naman, Teban, ikaw naman, isa ka pa rin bobo, Ronnie. Sabi niya, Basher mga bobo tuloy kababayan. ako. Bakit? Ang daming Ay, basher. aamin ba yan? Eh di siyempre tatanggalin din yan. Appointed din yan. Oh, yan mga kababayan, wala silang pakialam kung magkalat ito sina Matibag, sina John Vic, lahat ng mga bagoong mga kababayan dahil disposable yan mga kababayan eh. Ang dami ko pang ilalagay dyan kung ayaw nilang kung madisgrasya man itong mga tauhan ko. Oh, napakarami pa. Oh. So hindi nila mga kababayan, hindi nila alintana na palitan yan mga kababayan, hinahayaan lang nila magkalat kayo na magkalat. Palitan lang namin. Yun lang. Baka nga. Galawang hindi natin bangag. alam. Pero alam nyo, ewan ko lang kung gaano katitibay ito mga ito pag konsensya na ang Ay, walang umausap sa konsensya? kanila. Ronnie Ramos! Walang konsensya. No. Ang gusto nating malaman mga kababayan, gaano katibay ito kapag selda na ang kanilang kaharap. Korte na. Oh. Umaangas pa rin ba sila kung presidente na si Sara? Yan. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Sino Rene yan? Co
na posibleng Ay, hindi matuloy ang punyeta, kulot impeachment na trial yan. sa Senado. Hindi natuloy, nag-convene na nga. Sa Dapo Forum, nanawagan si Ko na kailangan maging mapagmatsyag ang mga Pilipino dahil anumang bagay posibleng mangyari sa impeachment. Naniniwala rin na si nga. Ko na may posibilidad na may pumosisyon sa Senado na magre-resulta para hindi matuloy ang impeachment trial. Ano, hindi matuloy na. Ayun na mga kababayan, nag-umpisa na. Kung sakaling matuloy man ang trial, posibleng gawing pabor pa para kay Vice President Duterte ang takbo nito. Subalit Huwag nyo itulad dyan sa bugok ninyo na Congress na purong maleta mga kababayan ang dahilan. naniniwala kung naman bakit, si Bicol Saro, party list rep. Isa pa yan. Ang partner ni mga kababayan ni Kulot is yung ilong. Diyos ko Lord, mga tagapagsalita mga kababayan daw. Ay, hindi pala. Si Adyong pala, no? Prosecutor pala yung ilong, mga kababayan, no? Another kabisitan na naman ito. Yan, mga kababayan, na makikita natin sa araw-araw. Ay, nako. Representative Terry Talagang no? Sinasadya nila, mga kababayan, no? Para manginis, mga kababayan, sa mga Duterte supporter. Nilagay nila yung Kulot, yung ilong mga kababayan, yung mga Adyong. Diyos ko. doon na mabibigat ang mga ebidensya at sobra-sobrang numero na nakuha sa Kamara at ito magtutulak sa mga senador na husgahan ng tama ang isasagawang impeachment. Wala kang karapatan, Ridon, Abante Pilipinas. magsalita ng patas-patas dahil ikaw unang-una hindi ka patas. Udas. Siko? Si Renico? Renico. Pinaniniwalaan niyo pa ba yung ganitong klase ng tao? Sa niniwala kami kay Rene Requistas kaysa kay Renico. Paano mo si Zaldico? Diyos ko. Salot sa lipunan itong mga lintik Salot! I love it! na ito eh. Sila ang nagpapakalat Correct. silang Correct. patuloy na nagre-recruit ng mga NPA. Aroy, Di ba ga? Lala. Oh, Grabe, diretsahan kanina na, oh. magkausap kami. Oh. Pinag-uusapan namin, libel. Ay sige. Di ba ka? Matatakot ka dyan. Alam naman ng buong mundo na si Renico ay isa sa mga Hala. nagre-recruit Oh. ng kabataan para maging NPA. Oo, ayan mga kababayan. Ayan. Good job, Manong. Good job. Tony Ramos. Di ba nga? Abante Kaya Pilipinas. nagtataka Walang ako, takot itong ito. batas natin na anti-terrorism law. Eto, wala yan. Mukhang sinuspend ata mga kababayan sinuspend ng mga bangag Hindi nilagyan ng IRR, Implementing Rules and Regulations. Yan ay palabas lamang. Oh. Nasabi lang na meron yan. Bakit ay ninyo? Kasi kung tutusin, dapat Dapat- itong mga komunista Wala na. dyan sa mababang kapulungan, Yan si mga kababayan. Dapat nahuli na itong mga legal fronts, di ba? dapat matagal nang nakakulong. Ronnie Oh. Ramos. Abante Pilipinas. Yun ngang isa, di ba? Yun ngang isa sino ba yun mga kababayan? Si Francine Castro. Oh, convicted na mga kababayan na kriminal ha? Kalaya pa rin. Pilipinas. Pero hindi, buhay na buhay. Buhay na Gumagastos buhay. ng pera ng taong bayan kung saan nila dinadala, hindi namin alam. Abante Pilipinas. Ni isang poste mga kababayan, wala na ipatayo yung mga Makabayan Black na yan ha? Wala. Yung Makabayan Black mga kababayan is, yan? Composed of Kabataan Party List, Gabriela, Act Teacher, at yung mga makakaliwa. Oh, na si Joma mismo ang nagsabi, legal fronts. Kasi maging yung kanilang mga NPA, hirap sa pagkain. Di ba ga? Pero yung Yan talagang kabataan, no? Ang daming mga NPA na mga kababayan na bago sila namundok, affiliated sila dyan sa Kabataan Party List. So dapat talaga mga kababayan, pang huhulihin na yung mga na yan, yung mga NFA dyan mga kababayan na hindi lahat dyan sa Kabataan dahil hindi naman lahat nag-pledge of allegiance pero yung mga kumpirmado na talaga huhulihin mga dapat. commander, magaganda At once na nang recruit sila mga kababayan, kasapin na sila. ang buhay. Mga commander. Tapos ang mga kabataan ng mga batang-bata mga kababayan, bubuntisin ng kanilang mga supremo, ng kanilang mga commander. Diyos ko Lord. Tapos yung iba namang commander ang bibembang mga kababayan. Tapos mga Gabriela sila ha, kababaihan daw. Right sa kababaihan. Tapos binibembang mga kababayan ang sarili nilang mga kabataang recruit, mga commander. Diyos ko Lord, too much na. The hypocrisy, these people, at this group mga kababayan. Pero yung mga commander, yung kanilang mga kadre, yung kanilang mga armadong grupo, nasaan? Yung iba,
ano tawag dito? Nagkakamalarya na. Di ba Oo. nagkakasakit na sa bundok hanggang sa mamatay na lang. At matagpuan ng mga sundalo na Tapos pangit pa yung mga mga kababayan, yung mga NFA na yan dahil ang mga kasamahan nila, iniiwan na lang yan. Hindi nila nire-rescue mga kababayan o yung mga katawan, pinapabayaan na kung saan. Mabulok ka dyan o ganyan. Hindi nila binibigyan ng dignity. NFA talaga, NFA. unang mga Corned beef, militar Makori. ng bansa. Di ba ga? Oh, at pagkatapos, Mga pag corned beef. inabutan pambuhay, at least matutulungan. Di ba? Kaya marami na hong mga RRs ngayon. O ang tawag nila ay FRs. Ang tawag nila ay FRs, Ano yung ngayon, RRs? former rebels, pero ang tawag nila ay Friends Rescued. Abante Pilipinas. Abante, Kaya Pilipinas. kayong mga tanga dyan sa UP at mga Oo. state university, Oh, katatali. yan nasasayang mga kababayan ang katalinuhan. Kung matalino ba talaga yan? Hindi. Sa tingin natin stupido mga kababayan. Alam na nilang NPA. Alam na nilang makukorn beef sila. Sumasali pa rin sila. Alam nilang ang mga leader nito andun nagpapakasasa. Nagpapakasarap lang mga kababayan. Sila ang ginagawang pain ng mga NFA. Nauuto pa rin sila. Mga bobo. Pino ninyo, pero tanga kayang-kaya kayong lokohin. Bay try to reflect, at baka malaman Dapat nga, kapag ganito mga kababayan, yung mga mga may potential lang sasapi sa NPA, bagsak na yan. Huwag nang ipapasa sa UP mga kababayan. Dahil gaano makataas o gaano makagaling magmemorya yan, bobo pa rin yan. nyo bakit nga ba ganun. Baka mamaya may problema kayo sa pamilya, yun ang kadalasan ganyan eh. Ang kwento sa akin ng mga dating rebelde na Kahit pa may problema ka sa natin pamilya. sa kampo pagka napapasyal tayo. Mas malaking problema ang papasukin mo, magiging corn beef ka. Una, titirahin ka, doon kang nila susundutin ngayon pag may problema ka sa pamilya. Yung Sa halip problema mo sa pamilya, parang problema mo lang yan sa kalingkingan. Once na pumasok ka sa pagiging corn beef, buong katawan mo na ang problema mo. Ayusin yung problema sa pamilya, gagatungan ka hanggang sa magalit ka ng magalit. At unti-unti, Yan, mga isisiksik NPA nila na ngayon yan. yung kanilang Corned beef. doktrina kontra gobyerno. Hanggang sa pati sa gobyerno, galit ka na rin. Kaya bukas yan. makalawa, nando ka na sa bundok. Nakikipagbarilan. At pag Bukas kalawa, corn beef napatay ka, na. magsisisigaw ngayon si Rene ko. Wala kaming yan ay mga Oh, sibilyan, etc. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Rene Kaya ko. sabi ko, sino ba nagpapatupad nitong anti-terrorism law? Mukhang nakasuspend ba kababayan? Wala pang full implementation. Ito, Ay, naku. bugok din itong mga to eh. Oo, kasi hindi nila may patupad ng tama. Abante Pilipinas. Si Marcos ngayon, hindi pinapatupad. Sa halip na tugisin ng mga NPA, ngayon, wala na. Yun pa ang namamayagpag. NTFL CAC. Yung NTFL CAC ngayon, babagal-bagal din. Oo. Hindi mo alam kung Pagpasok anong ni ginagawa. Marcos. Pagpasok Ang dami ni ng Marcos. mga naglipa ng pwedeng kasuhan. Hindi kasuhan. Hindi, may mga hinihahanda tayo. Diyos ko, 2 taon na yung hinihahanda na yan. Hanggang ngayon, hindi pa nakahanda. Kagaya na lang sinasabi ni Castro, pag-aaralan namin. Alas 5 Pag-aaralan. Samantala, dito tayo mga kababayan may tayo. May papanoorin tayong magandang discussion din dito. Huwag mong kakalimutan yung mga nag-participate sa extraordinary rendition ni PRRD. Yes, correct. I agree. Sir, Those are you that we there? can identify, yes, tama yan. No? Ako sa akin, para sa akin, yung may mga ganong klaseng excesses lang. What I'm saying is, sinasabi ko sa kanila, the excesses you commit in the exercise of in the fulfillment of yung order, in the execution of the order given to you, is personal to you. Hindi mo yan pwedeng isisi sa boss mo kasi may isip ka eh. Pwede mo yan actually tanggihan eh. Sir, so sa madaling salita, 'di ba? Mahalaga sa AFP na non-partisan sila. Mahalaga 'yon, 'di ba? Naiintindihan natin 'yon. Yung tunay na non-partisan.
Yes. Hindi yung non-partisan ngayon na pinatahimik sila. Yes. Nang malit, Sumasang-ayon malit, tayo doon. Pero yung tingin ko kasi, no, kapag ganyan obvious, no, yun nga yung lagi kong binabalikan at pamantayan ko na si Marcos, no. He's so terrible, no, na malinaw. Wala nang debate kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa Pilipinas. Na kapag ka ikaw ay tumahimik ka pa dyan, no, talagang you're part of the problem. So, you touched on it kanina yung personal sovereignty. Kasi nakita natin yun kay Colonel Odi Mongao, no, nakita natin yun na meron siyang paninindigan. So, napakahalaga nun kapag ka ikaw ay parte ng isang bürokrasya. Kasi pag nasa bürokrasya ka, sumusunod ka lang eh. Pero dapat hindi natin tinatanggal yung personal sovereignty natin. At